Kahapon nga kumarites, Saturday at nakarami din talaga kami ng benta. Magluluto naman nga po ako, abay puro na lang tindahan at paglilinis yung nakikita nyo sa akin. Pero bago ngayon kumarites, pakita ko nga muna sa inyo yung mga nirefillan ko bago nga napuno yung tindahan ko dahil hindi nga po kinaya ng isang video lang. Ayan nga po yung itsura ng kapihan ko after 3 days. May nakita nga akong promo sa grocery ng mga Magic Sarap na mayroong nga pong libre na 4 na piraso kaya ayan dinamihan ko na. Ito nga lang po itong lagayan ng gatas, nilinis ko na nga lang muna bago ko ulit lagyan ng refill. Malapit nang magmadaling araw iyan kumarites pero tingnan nyo naman may ginagawa pa nga rin po kami dahil 11:42 PM na nga po iyan. Nakasarado na nga po yung bintana namin. Abay walang bayad ang overtime nito kumarites pero syempre mas masarap naman tingnan pag puno nga yung tindahan natin. Magkakabatch lang naman yung mga naka-refill nung nakaraan dito kumarites kaya nilagyan ko lang iyan. Tapos yung mga hindi ay nilalagay ko nga po sa harap yung mga una kong mga binili. Tapos yung mga nire-refill ko ay doon ko nga sa likod nilalagay. Pero yung iba nito kumarites ay magkakabatch lang at yung kalahati nga lang po ng kape nila. Ito talaga yung kagandahan pag mayroon kang mga ganitong organizer kumarites dahil hindi mo na nga kailangan magmadali magputol. O di kaya maghanap ng gunting na hindi naman nga nakikita pag kailangan. Itong mga nirefill ko dito ay yung mga tinanggal ko nga po doon sa nakasabit tapos si Jawa naman nga po ang nagputol niyan. Pakamura lang din naman talaga ng mga organizer na ito. Dami nga po ng gupit ng Blanca kaya nilagay ko na lang doon sa ibabaw. Itong Nescafe stick ay hindi talaga pwede na maubusan nito dahil araw-araw may naghahanap niyan. Kahit si Jawa ayan nga po yung kinakape niya pero may stock naman na nga po kami doon sa kusina. Ang ganda na naman nga pong tingnan ng ating organizer dahil puno na naman nga po sila. Ito naman nga po tayo sa napkin kumarites, paulit-ulit lang naman itong aking binibili dahil yun nga po yung madalas nilang hinahanap. Ito na nga po yung all night dyan dahil recommended ko nga po yan sa mga estudyante at yan nga po yung hinahanap nila. Safeguard naman nga po ay yung white lang yung naubos kaya yan nga lang po yung binili ko. Lang din pala yung bili ko dito sa lagayan ng safeguard. Kung sa taas ng organizer nyo at pwede pang mapaglagyan ay pwede mo nga gamitin ito. Nilipat ko nga po dito yung isa pang organizer, tinanggalan ko dahil kaunti lang naman yung laman tapos downy na nga po na trayo yung nilagay ko. Itong downy antibac na trayo nga kumarites madalas na hinahanap sa tindahan ko kaya tingnan nyo naman kung gaano nga kadami yung stock ko dyan. Yung hinahanap ko nga lagi ay yung may +1 para may dagdag kita ako. Kinabukasan nga kumarites at nag-request na nga po yung tatlo na gusto nga daw nila ng chicken curry kaya yun ang lulutuin natin. Tingnan nyo naman yung lagayan ko ng mga sibuyas, bawang, magkakahiwalay na nga po sila. Alam nyo ba na 40 plus lang iyon at ang ganda na nga gamitin. Tapos itong squeeze bottle ay hindi talaga natatapon iyan kahit matumba hanggat hindi mo yan pinipisil. Init na yung mantika at kawali kaya nilagay ko na nga yung bawang pagkatapos naman nga po yung sibuyas. Kaya na nga gagamit ng iba't ibang platito at nasa isang lagayan na nga lang po yung sibuyas bawang. Kung mag-isa yung bawang sibuyas next naman nga po yung chicken. Halos nga po lahat ng ginagamit ko kumarites ay talaga namang stainless na dahil mabilis nga lang po hugasan iyan. Hindi na nga ako gumamit ng asin patis na nga po yung aking nilagay. Tapos Magic Sarap. Syempre kailangan natin lagyan ng paminta iyan. Napaka-space saver din talaga nitong lagayan ko ng mga paminta kumarites dahil pwede mo nga lang yan sila pagpapatungin. Itong sakto nga lang din yung lumalabas doon sa pinakabutas nila. At 6 na piraso na nga po iyon. Siyempre habang ginigisa ito ay lagyan na natin iyan ng Knorr chicken tapos yung mga gulay para lumambot na nga rin po iyan sabay sa chicken. Halo-haloin lang natin para naman nga po mag-mix na yung mga panlasa nila. After haluin ay tatakpan natin iyan. So ayan at kumulo na nga po ito, kailangan na naman natin haluin. Lalagay na nga po ako ng curry powder kaso kulang nga po ito kaya sabi ko kay Kuya Sian bumili pa ng 20 pesos. Pwede mo naman na nga ilagay yung iba para naman nga po ma-absorb na ng chicken pati ng gulay yung pinaka curry powder. Ang next ko naman nga pong ilalagay ay gata. Naggagata nga ako kumarites, madalas ko nang ginagamit ay yung kukumama. Ako pala ako nag-add yung pinakatubig dyan para naman mas malasa talaga yung pinaka-curry niya. Yung tinikman ko ay kulang pa sa alat kaya nag-add nga po ako ng paminta powder. Tapos nilagay ko na nga rin po yung bell pepper, dagdag lasa at aroma. Halo-haloin lang bago nga po takpan para mag-mix nga po yung mga panlasa niya. Dinagdagan ko pa iyan kumarites ng curry powder. Ito na nga po iyan, isang pack lang. 12:30 na nga po pala kami nagsara kagabi ng tindahan dahil marami rin talagang mga naging customer namin. Nakabenta nga kami ng 4 na case ng RH pero hindi ko na nga nakuha ng video yung iba dahil napaka-busy din talaga namin. Mojito, gin at saka litro nga po ng mga emperador ay talaga namang kumota kami. Kaya pala naglagay na kami ng RH doon sa pinaka-freezer dahil talaga namang naubos nga po yung mga nilagay namin dito sa ilalim. Kaya minsan nakadepende talaga yung pagsasara namin lalo na sa dami ng customer. Sayang kasi kung magsasara ka tapos marami pang bumibili. So yun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.